Hello guys, good morning. Share ko lang sa inyo yung na-experience ko po para may idea din po kayo kung ano po yung gagawin yung oras na mangyari sa inyo yung nangyari sa akin. Ito kasi guys, um, nagpa-appointment ako ng passport ko sa DFA. Ngayon, naka-schedule ako noong July 14 sa pag-process ng passport ko. Nung pagpunta ko dun sa DFA noong July 14, dala ko yung PSA kasi ito yung unang requirements pag-process ng passport, birth certificate, tsaka one valid ID. So, dala ko yung yung PSA, birth certificate, tsaka national ID. Ayan guys, pagdating ko dun sa DFA, may problema pala yung PSA ko. Hindi ko alam na may problema pala na ang PSA ko. Kasi wala talaga akong alam kung may problema ba o anong problema ng PSA. Doon ko lang nalaman nung pagpunta ko. Sabi sa akin ng DFA, hindi daw mapaprocess yung passport ko kasi ang PSA ko ay may problema. Kailangan ko pa daw ipaayos ito. Then, sabi sa akin ng PSA, pakita ko sa inyo yung ay sabi sa akin ng ng DFA. Ito kasi yung form ko from DFA. Ayan. Ang nakalagay dito ay walang naka-notation na gender sa aking PSA. Ibig sabihin nun guys, walang naka-notation na gender o walang nakalagay kung anong gender ko dito sa aking record sa PSA. Ito siya guys. Pakita ko sa inyo yung aking PSA. Yan. Ito guys. Nakita niyo yung gender niya. Yan. Walang naka-X na female. Wala siyang naka-X kung anong gender ko. Yan. Yan. Diyan yung malalaman kung may problema yung PSA. Check nyo mabuti yan kung may naka-notation na gender. Kung female ka, dapat may naka-X na female. Kung male ka, dapat may naka-X na male. Sa akin kasi wala talaga. Doon na pansin ng DFA na may problema ang aking PSA. Ngayon guys, sabi sa akin ni DFA, punta daw ako sa local register ng aming munisipyo kung saan ako pinanganak. Doon ko daw ipapaayos to. Ngayon guys, pumunta ako sa munisipyo ng Caloocan. Sa local register ng Caloocan. Para itanong ito problem ko. Kasi guys, doon sa birth certificate ko na local, yung galing munisipyo, meron siyang nakalagay na, pakita ko sa inyo. Ayan guys, yung local birth certificate ko, yan. From ano to? From munisipyo. Record ko to galing sa local register namin. May naka-notation siya na female. Ayan. Tingnan nyo guys. Ayan no. May X yung female. Diba? Ayan no. Nakita ko yung local register ko ng birth certificate. Merong nakalagay na female, pero sa PSA ko walang nakalagay na female. Ayan. Ngayon, pagpunta ko, tinanong ko yung doon sa Caloocan, tinanong ko kung anong step po ang gagawin para maayos itong record ko sa PSA. Kasi kailangan ko to sa passport ngayon. Sabi sa akin, hindi naman daw mahirap o hindi malaking gagastusin kasi no entry lang po ang senaryo ng aking birth certificate. Lang po, walang naka-notation na gender sa aking PSA, kaya madali lang daw po ito maayos at hindi daw po mahalang gagastusin. Ngayon, tinanong ko yung step by step, anong unang gagawin. Tinuro ako doon sa may
sa legal service sa loob ng munisipyo doon sa 6th floor. Guys, yung mga taga Caloocan dyan na ganito din senaryo sa akin na walang naka-notation na gender, punta lang po kayo sa local register ng munisipyo, ng ating munisipyo. Magtanong po kayo dun at dun po kayo tuturo sa 6th floor sa legal service. Dun ako pumunta. Ngayon, tinanong ko ng requirements, hiningian ako ng 3 copies ng Xerox ID, ng 2 valid ID. Ang valid ID ko lang kasi ay national tsaka PhilHealth. Okay na yun, tinanggap naman nila. Pina-Xerox ko yun ng 3 copies at tsaka 3 copies ng PSA. Pina-Xerox din isa. Dapat guys, pag pupunta kayo dun sa local register, dala-dala nyo to lahat. Itong PSA. Yung record ng PSA, dala nyo po yan. Kasi papakita nyo po doon kung ano yung nagka-problema sa inyong PSA. Ngayon, nagpa-Xerox ako ng 3 copies nito and then 3 copies ng 2 valid ID ko. And then, yun po, may binayaran po ko doon na 240. Yun po yung una kong binayaran, yung 240. Yung nasa resibo po yun yung kung ano yung 240 na binayaran ko. Yung resibo po kasi na yun, kinuha sa akin dun sa sa munisipyo. Pero na-record ko po yun dito sa may napicturean ko po sa may gallery kung ano yung 240 na aking binayaran. And then, pagkabayad ko ng 240, meron din pa po kayong another na babayaran na 400. Yung 400 na yun guys, para po yun sa supplementary affidavit. Ano po yun, magpapa-affidavit po kayo. Yun yung 400 pesos na babayaran nyo. Tuturuan naman po kayo dun pagdating nyo kung ano yung step by step na ano yung gagawin at kung magkano yung babayaran nyo. Kasi tinanong ko guys kung magkano yung total na babayaran. Ang sabi sa akin dun is 640, 240 plus yung 400 na para sa implementary affidavit. Yun guys, nagbayad po ako noon, nagpa-affidavit po ako. Sila na din po ang mag-a-affidavit sa inyo. And then, binigyan din po ako ng schedule kung kailan ko po pwedeng balikan ang panibagong record ng aking birth certificate na dadaling ko sa PSA para maayos itong PSA ko guys. Naka-schedule ako ng July 30 para balikan yung panibagong record ko sa local register, hingiin yung record at doon ko dadalhin sa PSA. Ngayon guys, update ko kayo guys kung pag nakuha ko yung yung record ko dun sa local register namin, update ko po kayo kung ano po mangyayari pag nakuha ko po yung record, panibagong record ng aking birth certificate na dadalhin sa PSA. At update ko po kayo kung ilang araw po o ilang week po bago final ni PSA ang aking record sa kanila na may gender ng aking birth certificate. Ayun lang guys, share ko lang sa inyo yung na-experience ko para may idea din po kayo kung anong gagawin nyo oras na magkaroon kayo ng ganitong senaryo. Bye bye guys, thank you po sa panonood. I-update ko po kayo kung ano po yung step na gagawin ko ulit pagbalik ko ng munisipyo. Bye bye guys. Papalo na lang po ako, pa-subscribe, share, and like po. Thank you.